Pakinggan natin. Pakinggan natin yung mga sinabi, sagot ni Alan Peter Cayetano sa panghahamon ni Tulfo, sa pagkakalat ng fake news ni Tulfo na yung aircon pinatay daw. At dito sa kabubuhan ni Erwin Tulfo. Oo, si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, basta parehas man Tulfo yan, parehas man tanga yan. Kahit mapagpalit-palit natin yung pangalan nila, pare-parehas lang yan. Magandang hapon sa akin Facebook. And it's not XYZ, but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, maging po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Blue Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree na yung bagong majority. We point to all of us, including the minority. You have the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBM, DOJ, DPWH, many agencies, umiba-iba na po ang mga statistics na binibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilang daan yun na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers when I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng district engineer, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, edi ghost yun. Kung meron project, edi hindi ghost yun, pero baka substandard, meaning, may project pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts kasi garbage in is garbage out there. When we talk about the law, you have to have the facts that you will apply the law to. So, ang question, sabi ayaw pigilan yung Blue Ribbon Committee. Pero before magpalitan, ang punteriya ay partial report. So, nasabi ko na po ito mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean na pumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to, o 1/3, or 60%, 70%. Mahirap magbigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. At sa katulad nitong flood control na lahat ng tuturuan, lahat pwedeng maputikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin to na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority ngayon. Bakit kapag ka isang senador na kalaban nila, kalaban ng Malacanang, kalaban ng 11 ngayon, pagka meron pong sinabit na amendment, yun po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po iyon. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi nabanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggitin. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they will be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear out people and follow the evidence, no? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng... Tingnan ninyo kung yung choice of words ni Alan Peter Cayetano, how he is addressing the issue, how he is carrying himself, being a senator, being a seasoned senator, and a former Speaker of the House. This is how you should, speak. Kung gusto ninyo, si Pangulong Duterte, sabi ninyo noon, ayaw nyo bastos. Mga banateros, bastos ang mga bibig niyan. Pero bakit tinatangkilik nyo si Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo, ang babastos din ang mga bunganga niya? Di ba? So ayaw ninyo na gagawin sa inyo yung mga ginagawa ninyo. So, sinasabi ninyo na you are better than Alan Peter Cayetano. Look at how Alan Peter Cayetano is explaining things to you. Because he's a lawyer. He's a seasoned politician. Unlike these Tulfo brothers, na wala namang alam ito kung hindi, banatan lang ng banatan yung mga maliliit na tao sa social media. Away nung magjowa, yung mga lalaking hindi tinitigasan, bibigyan nila ng napakaraming mga robas, ganyan. Yung mga nagpiintay na tao sa labas nila, gamit ang pera ng mga sponsors nila, pamimigay nila doon, akala mo sa bulsa nila galing. Yung mga ginagamit nilang mga yung mga tao na ginagamit nila sa mga content, sa kanilang mga YouTube channels at sa kanilang mga
palabas sa telebisyon, sa radyo, yung ginagamit nila doon. O tinulungan nila yung tao na yun, magkano lang tinulong nila, pero pag tiningnan mo, magkano kinita nila doon sa video na yun, sa sandamukal. O kumikita sila. Pinagkakakitaan nila yung problema ng mga mag-asawa. Pinagkakakitaan nila yung problema ng mga barangay. Yung mga mag-asawa na nagtatalo sa anak, kung kanino yung anak, kung magsusustento o hindi. Yun, pinagtatalunan nila. At yun ang pinagkakakitaan nila. O, tapos, babanatan mo, isang seasoned senator, seasoned congressman, former speaker of the house, current Senate president, hindi nyo kayang respetuhin. Sino ba kayo? Ina nyo? Pakyu. Ayan nakabaluktot pa yung mga daliri. Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over bilang majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita niyo po yung ebidensya. Napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summons, sa pagsagot, yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that. O, di ba? Nung una, yun ang sinasabi nila sa tao. Kaya nila nilagay si Cayetano dahil sa impeachment. Dahil hindi nila asikasuhin niya impeachment. First order of business. Bago inuna ni Cayetano yung rambulan sa Senado, inuna niya yung impeachment. Nag-preside kaagad sila forthwith. Yung schedule na gusto ni Tito Soto, sinunod niya. Ngayon, patay yung kanilang patay yung una nilang kaek-ekan na dahil sa impeachment. Pucha yan, yung pala ang totoo. Dahil sa flood control. Kaya pala nila inagaw yung liderato sa dating majority. Kasi nga, puchang ina, walang nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Walang nakukulong ng mga congressman. Galing sa bibig ni Lacson, napakaraming contractor. Meron daw siya at least 70 contractors. Wala ni isa na patawag. Andiyan dyan yung 18 Marines, kahit isa hindi pinatawag. Si Chavit Singson, inirequest niya yung sarili niya, ipatawag siya dyan. Hindi niya pinatawag. Si Pangandaman, si Bersamin, lumabas yung mga pangalan sa bibig mismo ni Lacson nang galing, hindi niya pinatawag. So yun yung napakalungkot na nangyari talaga dyan. Tapos naglabas ng partial report para makasuhan na sila Jinggoy. Makasuhan na sila Villanueva. So yun ang target niya talaga. Target niya bang masolusyonan? Sabi niya, wala daw mastermind. Sabi ni Boying Rimulya, merong mastermind. So tinan mo kung gaano kagago mga yan. Doon pa lang palpak na sila sinasabi dito ni Cayetano, sinunod ko yung gusto nila. Ngayon, ayaw pa rin nila. Bakit? Hindi kasi talaga yun ang target nila. Target nila, makuha sa akin ulit ito para maibalik nila yung mga taong gusto nila doon sa mga nag-iimbestiga ng korupsyon sa Pilipinas. Mga kababayan ko, yan ang totoong sitwasyon natin ngayon. Impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong lilipat. Pag lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence. A few times, I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo trabaho kita. Priority natin ay corruption issues, kasama ang flood control. At accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po, dahil nga nakaayos na yung schedule, it will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung latag ng ebidensya. Sino nagsabi nun? Yung Bobong Tulfo nagsabi niyan, Rapi. Sabi ng Rapi Tulfo, kung sila daw ang majority, maaayos daw nila
yung mga ebidensya. Tanga. Tingnan mo, senador ka, di mo alam kung ano trabaho mo. Judge ka. Kailan pa inayos ng judge yung mga ebidensya? Ang nag-aayos ng ebidensya, prosecution. Prosecution team. Yun ang nag-aayos ng ebidensya. Bobo ka eh. Ang ina kang Rapi Tulfo ka, tanga ka eh. Nililin lang mo taong bayan eh. Pati tao, gusto mo maging bobo katulad mo eh. Doon ba sa ICC, yung ICC judge ba ang nag-aayos ng mga ebidensya laban kay Duterte? O di lumabas na naman sa bibig mo na kapag nandiyan na kayo, aayusin niyo yung mga ebidensya para makonvict si Inday Sara. Tarantado mga traidor talaga kayo, mga tulpo kayo eh. Ang trabaho po ng judge, tingnan yung mga ebidensya, magdesisyon ayon sa merits ng kaso, ayon sa ebidensya, kung may ginawa kang kasalanan o wala. Hindi mo trabaho yung mag-ayos ng ebidensya. Bugok. Hindi trabaho po ng Senator Judge na maglatag ng ebidensya. Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nag-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensahan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na gigil ang magkapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malapit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay nag-uugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat, hintayin mo kung mawala kidlat kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka nga. Ama, hindi yan tapang, talino. Oo, kaya nga nauna namatay si Kaya nga nauna namatay si Andres Bonifacio, sobra tapang, atapang asugod alagi. Abilis atakbo, asugod lagi. Ayun, patay agad. Kasi nga, matapang siya, pero wala siyang talino. Di ba? Tingnan mo si Jose Rizal, kalmado lang. Oh, saan namatay si Jose Rizal? Hindi siya masyado nahirapan. Pinahiring squad siya, dead siya kagad. Kinamit niya utak niya, napagod siya, hindi. Nagtatakbo siya, nagtago siya sa mga gubat, hindi. Kasi matalino siya. Si Andres Bonifacio, namatay yun ng pinahirapan yun. Nagpakapagod yun, nagutom, nagtago. Pero si Jose Rizal, di ba, simple lang, ganyan. Doktor, chicks lang, ganun. Kailangan may utak ka, Rapi Tulfo. At saka isa pa, kung ang manghahamon kay Tano ay si matalinong tao, baka pwede puntahan niya pa. Pero kung tanga, hamunin mo ko, tanga ka. Di parang naging tanga na rin ako, pumatol ako sa tanga. Di ba? Ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi iduwag. Para mo rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program, this is not entertainment. Aray! This is not a radio and TV program, and this is not entertainment. This is the Senate. In the Senate, it's not what you say. It's what you do. Kung matapang ka, Rapi Tulfo, maging independent ka. Huwag kang maging aso ng minority kung talagang matapang ka. Pero, dahil patay gutom ka at gusto mo rin makuha yung mga committee na gusto mo, para siguro mas lalo kang yumaman, nagpapakaaso ka sa administrasyon. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko na kayo kay Tulfo di ba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingoy Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung titigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us.
Pati ba naman, Senator Tulfo, lahat na ng pinapay, binintang nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi-kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, baita. Tapos lahat ng pinapay. O, diba? Ganyan ang mga Tulfo. Kung saan sila makakakuha ng tao na mabobolat nila at mapagkakakitaan nila. Views sa mga content nila, views sa mga palabas nila, dun sila. Doon sila. Kaya nga tumanggap ng ano yan, campaign funds yan mula sa mga bobong magnanakaw na mga congressman Dahil kung saan may kita, doon sila. Di ba? Oh, dati, drug war, tuwan-tuwa, si Erwin Tulfo, tinatawag na bobo si Risa, bobo si Trillanes, bobo si si Kiko Pangilinan, galit na galit sa Dilawan. Ngayon, putang inang niya, magkakasiping sila. Nag-o-orgy ang mga putang ina. Sinisip. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin yung pa rin sinisip. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi. Pahiya sila dito Dapat kung ako media, sir, sinabi mo noon, pinatayan kayo ng aircon. Tapos sinasabi nyo na, dahil sa kanila yung, yung facilities admin. Sinadya na patayan kayo. Hindi naman pala Yung palang aircon, yung control ng aircon, nasa GSIS pala So, hindi naman pala kayo pinatayan. Nagkaroon pala ng problema at nandoon yung control. Sigurado ako, alam ni ni Rapi Tulfo yun. Kasi siyempre nainitan siya, spoiled siya Gusto niya, pati CR malamig. Pagka tumai siya, umutot siya, gusto niya yung lalabas na utot sa tumbong niya, maginaw. Gusto niya yung ebak niya, nagkukumot sa lamig. Tangina niya, akala mo pinanganak sa Alaska ang tarantado Gusto pati aircon may aircon, pati CR may aircon. Ang ina, taga Antarctica ka ba? Ano ka, polar bear ka? Penguin yarn? Ulul? Oh, tinan mo, kinorek niya ba yon? Alam niya yun. Pumunta yun dun Hoy, namatay ang aircon, ang init. O sasabihin naman nung wala sa atin yung control, sir. Sa kabila, anuin ko, kausapin ko. Sigurado ako, alam niya yun. Pero putang ina ng fake news siya. Sinabi niya na si Cayetano ang may-ari, pinatayan sila ng wifi, pinatayan sila ng aircon. Gigil na gigil siya, pati daw CR mainit. Takin mo, nainitan siya sa plenaryo. Sabi niya, punta ako ng CR kasi malamig sa CR Pagpunta niya ng CR, mainit din. Tangina, yung utot daw niya nagbabaga. Bakit ba kasi kayo init na init? Mga satanas naman kayo, hindi kayo sanay sa init? Di ba yung mga demonyo sa impyerno naman kayo mga pupunta? Putang ina, dapat nagpa-practice na nga kayo ngayon. Dapat nga, kandila, pag umaapoy, pinapatak nyo sa mata nyo yung yung dagta nung kandila para pagdating nyo sa impyerno, sanay na kayo Gusto nyo pa malamig, gago, walang aircon sa impyerno. Pagdating nyo ron, maininitan kayo ron. Sobra-sobra, putang ina niya, parang lahat ng bulkan nandoon sa impyerno. Puta, mainit dun. Ang swimming pool dun, hindi kulay blue, kulay orange. Tapos gusto nyo malamig, mag-practice ka na. Rapi Tulfo, tsaka Erwin Tulfo, sa impyerno kayo mapupunta. Baka bukas makalawa, putang ina niyan, yung sa sobrang karma ninyo, sa dami ng mga taong ginamit ninyo sa kahayupan ninyo, baka maglaho kayo sa mundo. Puta, kaklase nyo na si Aakop doon sa impyerno. Pucha yan, maghanap ka ng aircon doon, baka isisi mo pa kay Cayetano. Fake news peddler ang puchang Rapi Tulfo nito. At yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch o yung sa kuryente, nasa GSIS yon at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal, because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpapasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado, na pinaikutan ng Senado, tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate President that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or I was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 minority who's asking me to resign now. Well, kahit na isang oras, binigyan niyo ba ako ng chance? So let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong dignidad
yung pong karangalan, yung pong honor ng Senate. Simple matters. Nabanggit ko na po ito before. Why do we get angry pag binastos ang ating flag? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumanta tayo ng lupang hiniram, ba't natin sinasabihan ang tao? Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak po ang Quran, ayaw natin po na, pwede mo sabihin, papel yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, di ba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper, whether softbound or hardbound yun. There's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung 11 walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first with the CIDG through informal and formal channels that susuko naman si Senator Jinggoy, dadalhin namin doon. And then afterwards sa labas, then nung dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga yung pamilya medyo they need to huddle kasi nga medyo emotional na. Pero pagdating sa hallway, nagbago. Di ba? At sinabi ko nga, doon sa hindi nakakaalam dahil doon sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked by kings and queens, by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was a fast and a biglang turn kasi ibang-iba yung pag-usapan namin ni Secretary Remulla. Who's a friend? That's why we try to keep it civil. But nung sinabi niyang doon mismo sa hallway i-arresto, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi niyang, you lost that right when may nag-escape. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal branch. So ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, huwag niyong bastusin ang Senate. Bastusin niyo si Alan Cayetano, okay lang, tao lang naman ako eh. Diba? Ganun din, diba? When we criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuyin natin. May free speech tayo, but let's hold certain things sacred. Yung ang religion na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala, nagbabatian tayo, di ba? Pag nakita ko si Brother Robin, sinasabi ko sa kanya, Assalamualaikum, which is a greeting sa ating mga kapatid na Muslim. Pagka may mga special occasion, like sa Eid, babatiin mo ng Eid Mubarak. At minsan, this last time, siya pa bumati kasi nga kung ano ng issues na nangyayari that day, nakalimutan ko. So we honor each other and symbols matter to us. That's why nga, I was insisting, Sir, labas lang tayo ng pinto ng Senado. At siya naman po ay susurrender. Just to skip back and forth, no? Remember, Senator Bato did not escape. Mismong si Secretary Remulla said, that day, wala naman silang hawak na warrant at hindi naman sila nandun para arrestin siya. So he's free to go. But, I didn't feel like arguing that time because that wasn't my point. Senator Jinggoy was not asking for protective custody or sanctuary. So baka nandun nangyari yung miscommunication. But pagdating sa elevator, nakapag-usap kami ni Secretary John Vic, so more or less nagkaroon ng paglilinaw. Sa kanyang press con, sinabi niya yung mga opinion niya. But I disagree with that, but I won't disagree with it. I mean, I disagree with it, but I won't argue. But dun lang ako nagtaka. Senator Lacson may sinabi pang mabigat, yung iba, wala na lang magsalita. Si Senator Win, gusto maging Senate President. That would have been his chance. Umakyat, minority, majority. At sabihin, Sen, hindi issue si Jinggoy. How you respect the Senate premises and how you will process his arrest is more important to all of us. That's why I was emphasizing, marami akong pwedeng gamitin example. Bakit ko ginamit yung sa the great statesman and the great Senate President Salonga? Because Senate President Salonga was put in jail. He was injured in Plaza Miranda. Former Senate President Enrile wasn't Senate President yet then, was Minister of National Defense. He issued some of the arrest orders. And despite na halos kahit anong gawin ni President Cory yun at kahit anong sabihin kasi talagang sa tao sobra yung pagmamahal, ano sinabi ni Senate President Salonga? Not here.
tapusin niyo yung sesyon. Pasalitain niyo muna. Sabi nila, hindi, kasi pagka below 6 years, pwede mo doon. Yung kung kinasok kay Senator Enrile na rebellion complex with murder was non-bailable. Diba? So, yun po ang pakiusap ko. Huwag natin idamay yung mga institusyon, diba? DOJ, Ombudsman. We'll have issues with who holds the office. But we have to be mature enough, rational enough, professional enough to protect the image, to protect the dignity of these institutions. So sabi ni Senator Lacson, ng minority, hindi daw nila pinipigilan po yung hearing sa Thursday. But if you look at their statements, isa na lang makuha nila o mabawas sa amin, they can get the committees na. Now, whether sila nagsabi niya o yung unofficial spokesperson. I received a letter today from Senator Lacson, belated happy birthday. Sabi niya, I greet him every year kasi ka-birthday niya ang mom ko at ka-birthday niya then si dating governor at ngayon vice governor Singson ng Ilocos Sur. So magkaka-birthday yung tatlo kaya natatandaan ko pareho. So kahit na magkaiba kami ng opinion, binabati ko yung parate. So sabi po ni Senator Lacson, this refers to the notice of the 9th hearing of the committee, of the Blue Ribbon Committee. But the last paragraph, second to last, I raise this matter as it is determinative of how the committee can legally constitute a quorum, entertain motions, or validly ask questions during the scheduled hearing, among other concerns. So tinatanong niya kasi kung constituted na dahil wala pang mga membro yung minority. Paulit-ulit po kami sa section 19 ng rules. Nakita niyo na po yan, nabasa na ng marami, napag-usapan na yan, na habang wala pang kapalit, sila pa rin. Pangalawa po, ang majority, madalas magbasa maglagay at basahin po ang chairman, vice chairman, members. Until our last session, ni isa na committee, hindi naglagay yung minority. Hindi ko alam kung talagang ginagawa nilang sadya or talagang naniniwala sila. Kasi sabi nila, isang araw lang daw ako, isang linggo lang. Ako, I agree with them. I don't agree na isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to God. I'm at your disposal. Magpakita yung 13, alis na uyan. Di ba? It's a walk of faith. Walking dead nga eh. Bakit? Kasi from the start, target, ibalik sa kanila yung 13. Whether it's Win Gatchalian, whether it's Tito Soto, sino man sa mga kagaling-galing na senador sa minority, kung may katanggap-tanggap sa kanila sa aming 13 o wala, nasa sa kanila yan. Di ba? But ang point ko is, kayo ang hindi nagbasa ng membro nyo. Then sasabihin nyo, ba't hindi nagtatrabaho? Tapos pag mag-schedule ng hearings, meron naman eh. Nag-hearing na yung mga Vitam ngayon, nag-hearing. Yung Ways and Means, nag-hearing. Hindi naman kayo nagtanong eh, kung bakit walang minority. Bakit sa Blue Ribbon, marami kayong tanong. Diba? So, ang importante... Yan yung sinasabi ko na propaganda na itong mga puta, komunista na yata itong mga tulpo na ito eh. Kasi ganito yan. Ngayon, kahit walang session, may mga nag-hearing. Nag-hearing yung Ways and Means, nag-hearing yung ganito, yung ganyan, nag-hearing sila. Hindi nila kini-question yung mga hearings na yon. Pero yung Blue Ribbon Committee hearing on tomorrow, on Thursday, kini-question nila. Bakit? Putang ina, sangkot ang mga gago eh. Lalabas ang mga pangalan ng mga buwaka ng shit eh. Yan ang sinasabi natin. Yung ibang hearing na nagaganap ngayon, hindi kini-question. Pero yung mga hearing na gusto nilang, pigilan, nagre-reklamo sila. Kaya ayaw nila na si Alan Peter Cayetano nagbablog. Una sa lahat, kaya nagbablog si Alan Peter Cayetano. Sinachap-chap naman ng mga ng mainstream media yung mga interview niya. Kinukuha lang yung mga palpak, tapos yun yung pinapalabas. Kaya mag-vlog na lang. Kaya nga tayo, ibinapakita natin dito, pinapanood nyo ng buo kung ano yung sinasabi niya para maintindihan ninyo kung gaano katarantado itong minority senators na ito. Kaya importante i-share nyo ito kasi ang mainstream media may pera yan na pampakalat ng propaganda. Kaya nilang sirain si Alan Peter Cayetano araw-araw. Pero tayo, na mga nagmamahal sa bayang Pilipinas, ang trabaho lang natin, manood, i-share, mag-like, i-recommend. Para may counter tayo dun sa mga propaganda ng mga komunista. Mga astang komunista na mga senador at saka mga mainstream media. Di ba? Sinasabi ba ng mainstream media to? Sinasabi ni Cayetano? Tinanong ba siya? Siya na ibig niyo sabihin, walang mga committees na mga nag-hearing ngayon? Hindi nila tinanong yun. Sabi ni Cayetano, nag-hearing na, Ways and Means nga, nag-hearing eh. Hindi sila nagre-reklamo, tapos itong Blue Ribbon Committee, ayaw nila magsimula hearing. Kasi nga, yun talagang target nila. Huwag na magsimula yung, ngayong araw lang na to, merong statement si Raffy Tulfo na naman, na bastard daw, yung Blue Ribbon Committee, subcommittee na yan.
Bakit? Ba't galit ka? Akala ko ba ang mga tulpo galit sa magnanakaw? Bakit ang mga tulpo ngayon ayaw na paimbestigahan yung mga magnanakaw? Ina ninyo sumasama ng ugali ninyo, ginamit ninyo ang mga tao. Yung pala putya, pag nakarating kayo sa kapangyarihan, wala isang termino pa lang, binago na kayo. Si kapatid mo, si Rapi Erwin Tulfo, isang taon pa lang na senador, ang yabang na. Isang termino lang naging congressman, ang yabang na. Kala mo mas magaling na sa mga senador na matatagal na. Ikaw naman, Rapi Tulfo, patapos na yung unang term mo, re-electionist ka sa 2028. Dahil na kung makapagsalita ka, akala mo 25 years ka na dyan sa Senado. May fallback man siya. Kasi kahit matalo siya sa 2028, kahit matalo siya as senador, meron siyang fallback pagkakakitaan niya ulit yung mga agony, misery, chismis ng mga ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya matatapang. Saka congressman na yung anak Yung gumagastos ng 7.4 million sa 2 gabi. Di ba? So, paldo na. Dito, lumabas yung totoo. Kaya nga inimbita na lahat ng miyembro ng minority. Lahat kayo welcome. Napaka-importanting hearing ito. Sana hindi isang hearing lang. Napakaraming ibang issue. We have to tackle it one by one. Yung po sinabi nila tungkol sa hospital bill, Senator Subiri, na kaibigan ko, na madalas, even after the walkout, bumaba siya, sabi niya, walang personalan, we're all okay. So I won't take it personally. But if you remember, Senator Subiri, that has been on our agenda, I think, for at least last week, but I think more than that. And ilang beses pag nagre-recess tayo, bumababa ako at tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, whether they might take up to, minsan okay, minsan bukas na yan. So kayo naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing naman kami na i-take up yan. Lahat sa side namin, we're ready. So wag niyong bintang one-sided. You're talking about the generals, I feel bad for them. I'm looking for a solution. But remember, kayo nagsabi, huwag mo nang basahin kasi hindi pa kompleto yung CA because nga 6.5, 5.5 of the 12 members, hindi tayo magkasundo kung 6 or hindi tayo magkasundo kung 6.6 or 7.5 muna kasi question, sino mag-ahati, di ba? Kung ako lang masusunod, sa first day pa lang, niname ko na lahat ng CA. So, dun sa mga nagiging casualty ng hindi pagkakaintindihan ng majority-minority, let's be man enough to say, we're all at fault here. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook, na kaya walang trabaho, kaya magulo, ginugulo nyo kami. Ginagamit yung Malacanang para guluhin kami. Tapos sasabihin nyo, magulo ang Senado. Sino ba nagpadala ng NBI dyan, naka-full battle gear, di ba, na may mga gamit na gano'n? So guys, I'll continue to give you, I'm addressing myself to the Filipino people who are watching now, I'll continue to give you the inside story. And I invite the other side to give the inside stories, the context, di ba? That is important in how we make decisions. So tanungin ko po kayo, gusto nyo po mag-session tayo, pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong nila si Senator Jinggoy, tapos tinatakot yung iba namin mga kasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwedeng isa namin kasama or nag-CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee. So hindi matutuloy yung Blue Ribbon Committee sa Thursday. So if may agam-agam, why don't we have a meeting tomorrow about how the Blue Ribbon Committee should proceed on Wednesday? You know, I've talked many times to Senator, or on Thursday, tomorrow meeting for Thursday, I've talked to Senator Marcoleta many times. He's a very reasonable person. He's intelligent, he studies, he deep kasi ang paniniwala at paninindigan niya sometimes ganun din si Senator Lacson, no? Kaya ako sinasabing sometimes one-sided hindi makikinig sa reason, pagpipilitan kahit mali, tama ka rin, di ba? So, it's up to you whether your messaging is simply pumasok kayo, duwag kayo, and resign, or whether you want to talk about the economy, inflation, yung presyo ng bigas, paano yung mga OFW na mawawalan ng trabaho. Kami, we're coming up with a schedule, sa lahat ng committees, welcome kayo, and siguro aminin nyo naman, most of the work is done in the committees. Pati LEDAC nga pati LEDAC, handa na kami pumunta, pinakancel, tumawag pa sa akin yung nag-organize na kami ba yung dahilan. Sabi, hindi sir, ready kami anytime. I think twice ko na parating sa Malacanang, we're ready for the LEDAC anytime. Ang problema, naglalabi nga yung labing isa, yung minority, na huwag pumilos ang Malacanang na any kind of recognition, ang masama, wrong information pa binibigay. So kung may nakikinig sa Malacanang, we're not your enemies. Many people, maybe in the cabinet or maybe in the 11 minority, ay nangu-onsay giving you, they want us to fight because sila ang may beef sa amin. Kami, we want the truth. We want to work together to address inflation, address poverty, address corruption, address accountability. So again po, ito po ang inyong likod, si Al Cayetano. Galing, palakpakan natin. Alam niyo mga bossing, kailangan natin to. We have to share these videos, lalong-lalo na yung mga live videos ni Alan Peter Cayetano. Follow niyo yung kanyang Facebook kasi madalas siyang nagla-live diyan. Kasi nga hindi sila
pinakikinggan ng mainstream media. Kasabwat ng administrasyon na ito yung mainstream media para sirain yung imahe ng Senado. And Alan Peter Cayetano is fighting back. This is the first majority, the first Senate majority sa administration na ito na walang kumpas ng Malacanang. Kaya kaliwat kanan, si Claire Castro, si Bongbong Marcos, nakikialam na. Kahit na wala naman sila dapat pakialaman. Hindi naman nila concern ang Senado. Dahil co-equal body nila yan. Oo. So, kailangan nating i-share ito, i-content ito, paulit-ulit. Paulit-ulit din naman sila sa pagsira sa bayang Pilipinas. So, huwag tayong mapagod na paulit-ulit na nakikinig sa mga vloggers na ipinaiintindi sa inyo or ikina-counter etong mga ginagawang kabalbalan ng kabila. Pasensya na kayo. Emotional talaga ako. Kaya napakarami kong mura ngayon kasi ang kakapal ng mukha eh. Even me. The reason why galit ako, kasi even me, mataas ang respeto ko sa mga tulfo na ito eh. There was a time na pinagtatanggol ko pa ito si Raffy Tulfo against dito kay Libayan, against doon sa mga bumabanat kay Raffy Tulfo na mga vloggers. Pinagtanggol ko pa ito si Raffy Tulfo dahil naniniwala naman ako na malinis ang puso at pagkatao nitong tao na ito, and bagamat hindi siya sumusunod sa rules, may mga natutulungan din naman talaga siya. So talagang mataas ang respeto ko. I was really excited nung tumakbo siyang senador. Nung itong si Erwin Tulfo, medyo nung tumakbo siyang senador, nawalan na ako ng gana sa kanya dahil sa Congress pa nga lang, tarantado na siya eh. Sa Congress pa lang, gago na siya eh. And noong 2025 election, I also supported Ben Tulfo. I even voted for Ben Tulfo because I really believe that these Tulfos, meron talaga silang prinsipyo na mapapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino eh. But they failed us, mga bossing. They failed us. Mabuti na lang talaga. It's a blessing in disguise na itong Ben Tulfo na ito, bagamat pumapasok siya sa top 10, number 5 nga lagi yan, hindi nanalo. Siguro kung dinaya yan kung merong magandang nadulot yung pandaraya, yun yung hindi nakapasok itong Ben Tulfo. Kasi imagine, kung 3 Tulfo na bugok ang nandiyan dyan, 3 bulok na Tulfo yung nandiyan dyan, anong itsura na ng Senado? Utang ina, nagmukha na tayong radyo. Nagmukha na tayong telebisyon. O kita mo yung ginagawa ng dalawang magkapatid. Sila lang naman yung ganyan magsalita dyan eh. Erwin and Raffy Tulfo. Yung ibang mga senators naman, very statesman naman sila magsalita eh. Oo, si Tito Soto, wala namang pinag-aralan kasi yan. Tsaka, utang ina niyan, di umano Pepsi Paloma nga yung mga yan. So, wala tayong inaasahan dyan. Sa tagal na senador naman yan ni Tito Soto, wala naman talagang tumatak. Buti pa nga kay Buti pa kay Kiko Pangilinan, kahit papaano tumatak sa isip natin yung juvenile crime law niya na pasakit sa mga magulang at pasakit sa taong bayan Di ba, dahil mga kriminal, mga kabataan, hindi na nakukulong dahil sa kanya. At least yun, may tumatak. Si Tito Soto, walang tumatak Wala. Mas tumatak pa yung sex video ni Wally Bayola, yung para siyang koneho na gano'n ng gano'n. Dahil yung titi niya ganito lang kaliit. Di ba? Walang hiya yan. Yan ang sinasabi natin. Bakit tayo ganito magsalita? Kasi feeling ko talaga they betrayed us I have really high respect and I really look up to these people. Tapos ganito Kaya nga tayo galit na galit kay BBM dahil binudol niya kayo Ginamit niya ang mga Duterte tapos tinarantado niya yung mga Duterte, di ba? Kaya nga tayo galit na galit So pasensya na kayo. Nakumota ako ngayon sa pagmumura, pero talagang hindi ko napigilan yung sarili ko Ganun talaga ako Ganun talaga ako. To prove my point, talagang minsan I'm putting my emotions to it pero no disrespect. No disrespect to the Tulfos, just like what you are saying nung nililibak mo si Alan Peter Cayetano na iitakin mo yung mukha niya pero hindi tatalab dahil makapal ang mukha niya, pero hindi yun pambabastos, no disrespect. Ganun din ako. Yung mga pagmumura ko, no disrespect. Yung mga uulol ko sa inyo, no disrespect. Besides, po ako, hindi nyo ako dapat siniseryoso, wala mang kwenta yung mga pinagsasabi ko rito. But then again, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mabuhay kayo. Hinabaan ko talaga itong video na ito para yung mga OFW natin, marami-raming nakakatawang mga bagay-bagay na maririnig at baka sakali makatulong tayo sa pang-araw-araw na pagsasayang nila ng oras. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Kung nagustuhan mo itong video na to, i-like mo, i-share mo, mag-subscribe ka dito, magpakulay ka. Para naman pag dinimanda tayo ng mga punyetang mga na yan, mga tulpo na yan, meron tayong pambayad ng abogado. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kits po tayo ulit susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
sino ka pa? Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y